Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines, and today we are going to custom repaint the Marvel Legends Spider-Man na retro na action figure. So first, ayusin muna natin yung pose niya. Tapos, sprayan natin siya ng primer. Okay. Actually, na-sprayan ko na to eh. Re-resume na lang natin ulit yung ating project. Okay. Ito yung gagamitin natin primer. Number 1-in-1 flat clear. Okay, so babalikan ko kayo kapag na-sprayan na natin siya. Okay, next na step, mag-apply tayo ng highlights 1. Ang gagamitin natin paints ay cobalt blue and coral blue. Mix lang natin yung dalawa. Okay, more water, and nag-add lang ako ng water para mas mag-flow yung paint natin. Okay. Kung gusto niyo tanggalin yung excess water, dito lang sa paper. Okay. Mix lang natin. Tapos, pahid natin doon sa surface. Dito sa chest. Sa rib area. Ito sa mga blue parts to ah. Gad lang ako ng highlights. So, ganun din yung motion ng brush natin, just like the other projects. Flicking motion, okay? Press and flick para lumabas yung brush strokes. Para naman sa second layer of highlights, nag-add lang ako ng white dun sa highlights 1 natin. So magiging second layer na to ng highlights, pero dapat recommended mas light dun sa previous color. So kunwari ito, meron na tayong light blue, ito lighter shade of blue pa dapat para malakas yung contrast. Kung hindi pa malakas yung contrast, pwede pa tayong mag-add. Doon naman sa mga red na areas, yung gagamitin nating highlights ay combination siya ng white and warm red. Okay? Para mas light siya dun sa base color. Ni-skip ko na yung mga web lines kasi i-save ko na yung para makasave ako ng oras sa pagpe-paint ng mga comic book paints, comic book lines, kasi kung iisa-isahin ko to, kunwari ang inisip ko dito, kunwari sa ulo, no, since nandito yung highlights sa part na to, kung gagawin ko isang stroke to, tapos lalagyan ko pa ng individual na lines, mas mahirap. Tingin ko ito mas madaling proseso na i-skip na lang yung mga parts na merong web lines. Okay? So yan na yung highlights ng red. Tapos mag-a-apply pa tayo ng isang layer ng highlights pa. Mas light. Siguro mas lighter lang na onte. So since dito sa head niya yung nakaka-receive ng maraming source of light, lalagyan natin siya dito ng mas brighter na highlights. Kung medyo mahina yung contrast, dagdagan pa natin ng white. Yan. Yan. Okay, next step naman, mag-add naman tayo ng line art. So I'm using a finer brush para makapag-add tayo ng mga parang comic book style na lines. So gustong gusto ko tong brush na to kasi pwede ka rin gumawa dito ng mga different line weights. So add natin siya dun sa mga deepest parts, kunwari dito sa legs. Press lang natin. Press and flick. Okay, so ganun lang. Ganun lagi yung motion natin. Para makapag-create siya ng very gestural na lines. Hindi siya yung super stiff lines.
Alright, so yun mga ma'am, sir, ma'am, done na tayo sa ating Spider-Man Marvel Legends na retro action figure custom repaint. So recap lang natin yung ginawa natin. Nag-spray tayo ng flat clear primer para magkaroon siya ng adhesive layer para lahat ng paints na i-apply natin sa kanya kakapit dun sa surface. And then the next one, mag-apply tayo ng shadow, ng highlights dito sa blue part and then dito rin sa red part. And then highlights, yun, highlights 1 yun, tapos highlights 2 yung susunod, mas lighter siya dun sa previous shade ng color. And then, nag-apply na tayo ng line art. Okay? So yun lang mga ma'am sir, that's it. Tapos mag-apply na rin tayo dito ng top coat. Yun yung ginawa natin dito kay Spider-Man. Okay? So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!